Magandang umaga sa lahat ng mga televiewers namin. Nandito naman po tayo sa aming programang Mindanao Talks. At siyempre, ito ang inyong lingkod, Nining Tiwana. At kasama ko dito ang aking partner na si Ros Palacio. Good morning sa iyo, Ros. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga televiewers. At narito po kami ang ating location ay dito po sa BIR kung kailan kasama po natin ang ating Revenue District Officer. Sa ngayon, nandito nga kami. Kasama ko si Ros Palacio. At nandito sa aming gitna ang poging RDO dito sa Bonifacio, no? BIR Bonifacio. Batang-bata. At siyempre yung sinasabi nilang binabatikos. Pero talagang pagbabatikos, sinasagot naman niya ng tama. Di ba, Ros? Ano masabi mo? Okay. Ang unang katanungan ko po, sir, ito ay base sa mga binigay din sa aming information. Ito ay unang katanungan ko, what do you plan to do with the reported 200 taxpayer that you're found to have underpaid their taxes to the government? Ito sa palagay ko yung nasabi ko last Friday na mga na-tax map namin sa dyan banda sa Uyangguring area. So nakita namin na meron silang violation from non-registration, tapos merong mga non-issuance, yung mga minimal na mga violations gaya na hindi pag-display ng certificate of registration nila. That's commonly nangyayari, sir. Common violations. Yung iba hindi nagwi-withhold, no? Kaya nga ngayong siguro within August siguro baka magkakaroon kami ng second round na tax mapping operation dyan. Pero this time, i-inform natin sila in advance, no? Na i-prepare nila yung kanilang mga tax compliance, no? Gaya ng mga income tax, VAT, withholding taxes. Para makita ba natin kung mayroon bang pagbabago. Kaya nakita naman ninyo siguro na mayroon tayong introduce na pagbabago dito sa area na yan. Kasi napansin natin na yung mga negosyante dyan, halos pag nagbebenta sila, hindi nagamit lang calculator. No? Halos hindi marunong magsalita ng Pilipino o English kaya naglabas po tayo dito ng Chinese translation ng taxpayer's guide in Chinese language. Naibigay na natin ito sa kanila last 2 months. So, pag second round namin, sa palagay ko, dapat wala nang magiging violation. Dahil binigyan natin, inform na natin sila kung ano ang magiging obligasyon nila sa Republika ng Pilipinas. Ngayon, kung ganun pa rin ang kanilang ginagawa, then meron, kasi ito yung tinatawag natin na soft approach, yung kaliwang pahimasimas ito Kung ganun pa rin yung practice nila, then mapipilitan kami na gagamitin yung kanang kamay. Yung kanang kamay, possible yung gamitin natin, magtaganda. So that will serve as a guidance sa kanya? Guidance nila ito. Guide nila ito. Para malalaman nila kung anong obligasyon nila sa Republika ng Pilipinas. Dahil dito sila, mga Chinese na negosyo sa Pilipinas, dapat susundin nila kung yung pinakain natin. So, ikaw Ros, baka naiiyan pa. Yung pangalawa, tapusin mo na lang na. Hindi ko na lang siguro tatanungin ito. Pwede yan. Ito po, babasahin po. Are you saying, sir, that excluding these 200 taxpayers, all the other businesses or business owners
in your area of responsibility are honestly paying their taxes to the government? Ang nature kasi ng taxation natin is voluntary in nature. Kung magkano lang yung i-declare, yun lang yung kung magkano i-declare ng taxpayer, yun lang yung babayaran nila. Yun ang nature ng taxation natin. 97% voluntary in nature. So, 98%. So, malalaman lang natin sila kung hindi sila nag-declare o nagbayad ng kanilang tamang buwis kung mayroong tinatawag na surveillance o meron tayong mga enforcement yung investigation na ginagawa. Dahil sa nature ng natin talagang ganun po talaga, voluntary. Sir, we were informed meron po yatang instruction si Commissioner na kailangan na po yata magawa nationwide na kailangan na po yata magawa ng paraan na at least magkaroon ng share in payment of taxes sa ating underground economy. Meron po ba kayong plano kung paano po ang gagawin sa instruction? Actually, yung underground economy yan yung naging thesis ko yan ng master ako. Wow. Naging thesis ko yan. One way of detecting yung nasa underground economy is yung sa electric consumption lang nila. Humingi na kami sa Davao Live na lahat ng commercial, listing ng commercial sa industrial consumers nila. Pero sad to say, meron silang sinasite na batas na bawal daw ibigay sa amin. May sinasite na ARC na batas na bawal daw share sa amin yung information regarding yung consumers nila. Pero ito, kabaliktaran ito sa ibang region na pinagalingan ko na kung saan very cooperative yung gaya ng isokotin ko sa Jensan, no? Yung Sipalco doon sa Cagayan de Oro, naging cooperative sila. Yun ang naging source namin sa pag-identify doon sa mga tinatawag nating underground economy. So, mukhang po yata mahihirapan tayo dyan, Mr. Arnay. So, paano po kaya ang gagawin natin strategy dyan? Sinabi naman nila, provide lang sila kung meron sa PINA-step. Yung bagay na yun ay pinaubayan namin sa aming legal division. So, dito po sa implementation ng ating Plan Candado or isa po sa mga kampanya natin na pini-implement talaga natin Fairness in Fairness. Patuloy po ba rin ang... May interview ako sa Patuloy po yung ating mahigpit na kailangan dahil compliance sa ating mga business establishments natin to issue OR or sales invoices sa mga nalibig. Patuloy po yung kampanya natin